From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest mine head with oil. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Saan yon matatagpuan? Psalms chapter 23. Do you know that the book of Psalms is a collection of songs that are basically hymns of praise to Yahweh? Alam ba ninyo yon? Na ito'y sinulat ng isang naging hari sa Israel ng pangalan ay si David. At pagkatapos, nung siya nasa kahirapan, sinulat niya ito at ito'y mga awit na papuri para kay Yahweh. Ang element of worship dito sa bawat salmo, mga kapatid, ay naroroon. So dito sa ating binasa, the Psalms expresses faith and thanksgiving to God. And our hearts will be encouraged by the way the psalmist expresses their joy and gratitude to God. Kailangan malaki ang pasalamat natin sa ating puso pagka tayo naglilingkod sa Diyos. Bilangin nga ninyo kung ilan ang pasalamat na ginawa ninyo habang kayo naglilingkod sa Kanya. Baka mas marami pa yung reklamo kaysa pasalamat. Baka mas marami pa yung kamot sa ulo kaysa pasalamat. Bilangin natin, mga kapatid. Now, David was thanking God not when he was in the graces of Israel. He was an outlaw when he was thanking God. Si David ay nasa kahirapan. Hinahabol siya lang hari ng Israel noong siya ay sumulat ng mga salmo ng pasasalamat. Wala naman sigurong mga outlaw dito. Meron ba ditong hinahabol ng batas hanggang ngayon? Meron ba ditong naghihikaos, naghihirap? Imbes na nag-complain si David, siya ay nagpapasalamat.
Kaya kailangan ma-encourage ang mga puso natin na sa panahon pala ng kahirapan, kahit sa panahon ng kahirapan, doon pala natin dapat pasalamatan ang ating buhay na Diyos. In these Psalms, it is a delight to catch their enthusiasm and deep-seated relationship with God. And now, I am preaching to you these words, and I am hoping and praying that every one of you will develop and enjoy the same richness in our relationship with our King of Kings and Lord of Lords. Kailangan talagang mapayaman ang ating relationship sa Panginoon sa lahat ng bagay. Ano man ang nangyayari sa buhay mo pagka ikaw ay tinawag ng Diyos, alam niya yan at yan ay kanyang kalooban. All things work together for good to them that love the Lord and to them that are called according to His purpose. When you are in dire straits, huwag kang magalit, huwag kang mag-complain, kalooban ng Diyos yan at sabihin mo, habang ako'y naririto, pupurihin kita, Panginoon, tulad ni David sa kanyang pagpupuri. Hallelujah! Hallelujah! Kaya naman nag-reciprocate ang Panginoon at pinahayag kay David sa panahon ng kanyang kahirapan, pinahayag sa kanya ang kalooban ng ating Panginoon na reveal sa kanyang buhay kung ano ang ating buhay na Diyos. Para sa ating pong salmistang itong sumulat, ang Diyos ay isang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan ng kanyang bayan. For David, it was revealed to him that God is the one who abundantly provides for the need of His people. A God who strengthens the weak and the fearful. A God who offers salvation. And a God with whom one can talk to and open up one's self. As we read these Psalms and these words of God from the Psalms, we can glean from this the understanding of God, and hopefully as a result, we shall come to know God better. Dito, nagsasalita ang salita ng Diyos sa ating binasa from 1 to 6 na yung binasa ko kanina, na siya ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. He is a God who provides abundantly. Everybody says that with me. He is a God who provides abundantly. Abundantly. Pagkasabing abundantly, hawakan ng likod. Abundantly. Sana naman? Abundantly. Okay. Bakit nyo hinawakan ng likod nyo? Bakit? Sapagat matagal na kayong nakasandal sa inyong mga upuan. He is a God who provides for His people abundantly. Ang abundantly sa Tagalog, naunawaan ko, masagana na pagpapala. Ang pagpapalang masaganang tatanggapin ng tao ay hindi lang pisikal at pinansyal, sapagat inuuna palagi ng Panginoon ang espiritual. Kasi ang Diyos natin, espiritu, kaya pag kasi nagpapala, unang-una palagi, espiritu. Hindi mo matatawag na pagpapala ang isang bagay, kundi uuna sa espiritu at sa katabaan ng iyong kaluluwa. So first of all, God provides for the need of your soul. And your spirit, patatabain ka muna. Tingnan ninyo. There are many people today that are very, very rich. They have millions in the banks, but their souls are dead. They are spiritually dead. So, ano gagawin ng milyon mo kung ikaw naman walang relationship sa Diyos? Pagka pumasok ka sa kanyang bahay, hindi mo na siya naunawaan. Hindi mo naunawaan ang mga salita niya. You have no relationship with Him. You are still in your sins. You are still in darkness. At hindi mo naunawaan ng Panginoon. Hindi ka man makapag-respond sa Kanya dahil patay ang kaluluwa. So what will your millions do to you and for you? Ay sinabi ni Jesus Christ, what doth it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Yun ang sinabi ng Panginoon. Kaya ang unang-unang pagpapalang sinasabi niya, pagkapagpapalang pinag-usapan, spiritual. Pagpapataba ng kaluluwa, hallelujah.
Hallelujah! Kailan tataba ang inyong kaluluwa? Pagka masagana ang pangangaral sa mga salita ng Diyos sa katotohanan. Hindi basta-basta pangangaral, mga kapatid, yan ay pagkain ng gagaling sa Kanya. There are many persons or people today that are preaching the Word of God for different motives. Different motive than preaching the truth to the people. Maraming mga motibo ngayon ang mga taong nangangaral sa mga salita ng Diyos. Tingnan natin ang mga motibo. Pagka ang motibo natin hindi tama, hindi tayo gagamitin ng Diyos. When you represent God, it is not you who will come to God and say, Lord, I have studied in Bible college, I have graduated in the seminary, I have a license, I can represent you, now I will go and preach and represent you. That's not it. Pagka gusto ng Diyos may mag-represent sa Kanya, siya ang tumatawag. Siya, sabi niya, halika, represent me. Sinong tumawag sa mga prophets? All the prophets were called of God. They have a calling. Prophet Elijah was called of God. Prophet Elisha was called of God. Prophet Isaiah, Prophet Jeremiah, and all of the prophets of the Old Testament were all called of God. They have a personal calling from God. All the apostles in the New Testaments were all recruited by Jesus Christ. One by one, tinawag silang lahat. Tingnan ninyo, nung namatay na si Judas, sapagkat siya ay nagkanulo sa Panginoon, para siya, mga kapatid, ay ma-replace. Anong ginawa ng mga apostoles? Hindi muna sila kumonsulta sa Panginoon. Nagripa-ripahan sila. Pagkatapos sinabi na sa ripang ito, ang pinakamataas na papel, ang siyang magiging apostol, ang pangalang naroroon. Nabunot nga si Matias. In other words, nag-eleksyon sila. Do you know that God did not honor that? Because it was not Him who called them. That Matthias was called by means of a ballot, and God did not like it. So, one day, He called another apostle to replace the apostleship of Judas. Sino? Si Paul the Apostle. Sinong tumawag sa kanya? Habang nakasakay siya sa kanyang asno at inuusig niyang mga Kristiyano, sabi ng Panginoon, pagka mapabaligtad ko ang debosyon ng taong ito sa kanyang pagpapatay, sincero siya, ngunit kung siya ay babaligtarin sa katotohanan at makikilala niya at gagamitin niya ang kanyang kaalaman para sa akin, siya ay magiging isang tanyag at isang apostol para sa mga hentil. Malalaman nila ang aking katotohanan at ang aking kaliwanagan. So he called Paul. Kaya tumumba siya mula sa kanyang asno, nahulog siya, and then he was blind because a bright light from heaven struck him down from his ass coat, and then he cried unto the Lord, and he said, Who art thou, Lord? And the Lord from heaven said, I am Jesus, whom thou persecutest. Now I will call you to be a light unto the Gentiles. Ang calling ay mula sa Panginoon. Kaya kayo dito sa butil na pananampalataya, magpasalamat tayo. Mahal kayo ng Panginoon. Anong tandang mahal kayo? Pinadalhan kayo ng isang pinahiran ng langis na makapangaral sa inyo sa mga salita ng Diyos. When Jesus came, there were already many Pharisees who were teaching and preaching about the Word of God. There were Sadducees who were already teaching the people. Levites who were carrying the Word of God in their arms and teaching the people about the ways and the laws of God. But when Jesus Christ came and He began to preach the Word of God to them, as if you are a layman and see Jesus Christ in His own fashion and system, you can say He's just one of the preachers. He's just one of those that teach the Word of God. But it was not so, because the people were the ones who testified. And the people said, this man is different because his word is with power and authority. Hallelujah! This man is preaching with power and authority. He is not preaching to please men. He is preaching to please God. And he's teaching the ways of God. Sabi ng mga tao, iba itong taong ito, sapagkat ang kanyang mga salita ay may kapangyarihan at autoridad. At ito'y tumatagos sa puso ng mga tao, sapagkat iyon ang hinahanap ng tao, ang katotohanan, upang siya'y makapanumbalik loob sa Diyos. Ang bayan ng Diyos ngayon sa huling araw na ito na kanyang tinatawag
ay hindi na pwedeng madala pa sa hocus-pocus. Hindi na maaaring madala pa ng mga gimmick. Hindi na maaaring madala pa ng mga kung ano-ano pang mga ginagawa para mga kapatid mapapaniwala ang tao. My soul is searching something deeper than this sham. My soul is searching deeper than this shallow preaching. I am searching for the truth. I am searching for a deep relationship with my God. I want to go back to Him. Hallelujah! Kaya naghahanap ako kung sino ang makapagpapala sa aking kaluluwa. Makikilala ninyo sa huling araw na ito, hindi pambobola ang mga salita ng Diyos. Hindi upang kilitiin lang kayo at kamutin ang inyong mga tengang kumakati at gusto ninyong mapakinggan yung gusto lamang ninyo. There are people today whose ears are itching to hear words and doctrines from false teachers and false prophets. But I am not here to tickle your ears. I am here to preach the Word of God to you. Hallelujah! Kaya pinapaula ko palagi, mahal ng Diyos ang kanyang bayan sapagkat sinasabi sa kanila ang katotohanan. At alam ninyo ang katotohanan, hindi sa lahat ng panahon ay masarap pakinggan. Kung tao lamang mga kapatid ang ating piniplease, yun lamang pleasing sa kanilang mga tenga ang ating ipangangaral. At kung nakakasakit na kahit katotohanan, hindi ko na sana ipangangaral. Ngunit naririto ako upang ipangaral ang salita ng Diyos, masakit man o hindi, tanggapin man o hindi ng tao, kailangang maipangaral ang mga salitang yan. Hallelujah! And obviously, there are many people today that refuses to grow in the grace of God. They still wants to be children. Gusto nila palagi mo silang pinapollow up. Gusto nila palagi mo silang inaakbayan. Gusto nila palagi mo sila mga kapatid na sinusundan. Ngunit sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, pag sumusunod sa Kanya, darating ang panahon na tayo ay lalago sa ating pananampalataya. Pagka lumago ka, tataba ang kaluluwa mo, makakatayo ka ng mag-isa, and you will know the truth. Pagka nalaman mo ang katotohanan ang siyang magbibigay sa iyo ng kalayaan. Kalayaan para ano? Pagpuri sa Kanya, maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya. Pagkatapos, makikilala mo ang tunay na anak ng Diyos na naging butil, sapagat pagka nakilala niyang katotohanan, He's not passive, He's active. And when He knows the truth, God will also give Him the Spirit to defend the truth. Sino man ang anak ng Diyos na ngayon ay alam ang katotohanan, pero hindi dinedepensahan ang katotohanan, siya ay isang duwag. Walang duwag na pupunta sa langit. Hallelujah! Noong kayo ay tinawag ng Diyos, mabait na ba kayo? Siyempre. Born again tayo, mabait tayo sa pagsusunod sa Kanya. Ikaw, pastor, mabait ka ba? Ako siguro pinakamabait sa lahat ng anak ng Diyos. Kaya ako'y naririto. Paano mo masusukat ang kabaitan ng isang tao? Masusukat mo ang kabaitan ng isang tao kung gaano niyang sinusunod ang mga utos ni Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Ngunit, ako ba'y masungit? Oo. Hindi pa rin nawawala yung kasungitan ko. Positibo ako, pinaka-positive ako, di ba? Eto yung kamali. Critical ito masyado. Pakinggan ninyo ito. Kasi maraming mga anak ng Diyos na dahil sila tinanggap nila ang Panginoon at naging born again, mabait na sila! Wala na silang negativism. Puro positibo na lang. Mali yun. Positibo tayo! Mabait tayo! Sa Panginoon. Ngunit ang pagiging negatibo natin, nandiyan pa rin. Pero hindi na sa Panginoon negatibo. Kanino? Kay Satanas. Sapagkat Satanas nandito pa. Hallelujah! Hallelujah! Mabait tayo sa Panginoon pagka Panginoon ang nag-uutos sa atin, pagka Panginoon ang pinag-uusapan. Talian mo ang liig ko, Panginoon, pati ilong ko, pati tenga ko, susunod ako sa iyo. Saan mo man ako dalhin, kahit sa Kalbaryo, kahit ipako mo ako, basta ikaw, Lord! Okay sa akin yan.
I will follow you, Lord, without condition. I will follow you, Lord, unconditionally. I will sacrifice everything for you. I'm positive in my service to you. I'm committed to you. I'm dedicated to you. Nothing will hinder me from following you. Pero hindi lang hanggang doon. Dahil nandito pangyaw, ang Hallelujah. Nandito pa ang demonyo. Patas lalapit na naman ang demonyo sa inyo. Etong kamali ng maraming mga anak ng Diyos. Pagka demonyo, mga kapatid ang lumapit sa kanila, mabait nga sila sa Diyos, pero pati sa demonyo, mabait pa rin. Sa demonyo, masungit tayo. Pagka kumatok ang demonyo sa bahay natin, alam niyo ang demonyo hindi na mako-convert yan. Kaya wag na kayong magbagandang loob sa demonyo. Pagka kumatok ang demonyo, sino ka? Anong kaya mo dito? Layas! Alis! Alis! Ganyan ang ugali natin sa demonyo. Pero pag kami kumatok, uy, Panginoon to ah. Alagad ng Panginoon to ah. Mga alagad ng Diyos to ah. Okay. Sige. Ang bahay ko sa inyo yan. Lahat, open ako sa inyo. Yan. Ganyan tayo. Pero pagka demonyo ang humarap doon, tapos nililigawan tayo, kahit maamo pa ang mukha niya, kahit maganda pang pinakikita niya sa atin, kahit ang bait-bait niya, huwag kayong malilinlang. Ang demonyo ay demonyo pa rin. Kaya sinabi ni Jesus Christ, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inside they are ravening wolves. Mag-ingat kayo, sabi niya, sa mga bulaang propeta na pumupunta sa inyo, ngunit yan ay nagdadamit tupa lamang. Sa loob yan ay mga lobong maninila. Tingnan yung pakay nila, puro kasiraan lang mga kapatid. Yan ang ingatan natin. Naririto tayo upang tayuan ang katotohanan, maging mabait sa Diyos, ngunit maging masungit sa demonyo. Meron pa ako ipakikilala sa inyo na makakataba sa kaluluwa nyo. Spiritual ito, na pagpapala, makinig kayo. Alam ba ninyo mga kapatid na hindi bawal magsinungaling sa demonyo? Na wala kayong kasalanan kahit magsinungaling pa kayo sa demonyo? Kung magsinungaling ka sa demonyo, wala kang kasalanan. Bibigyan ka pa ng ranggo ng Diyos. Wala kang sasagutin. Pero wag sa Diyos. Huwag kang magsinungaling sa Kanya. Sa demonyo, mari kang magsinungaling. Imbis na siyang palaging naglilinlang sa iyo, ngayon, tayo naman ang manlinlang sa Kanya. Kaya pagka demonyo ang kaharap nyo, huwag ninyong ibigay ang anumang perlas sa Kanya. Walang magandang balita at walang pamamaraan ng Diyos na sasabihin ninyo pagka demonyong naninira ang kaharap ninyo. Hallelujah. Sinabi ni Jesus Christ, huwag ninyong ibigay ang perlas sa mga baboy. Baka ungarin yan, pati kayo habulin pa. Ganyan tayo sa harap ng Panginoon. Gayon, alam na natin yan, mga kapatid. Kaya pagka tayo nakikipag-usap, kilalanin muna natin kung demonyo o anak ng Diyos ang ating kaharap. Pagka demonyong kaharap mo, kahit anino niya, kailangan hindi masagi sa bahay mo. Demonyo ka pala. Chupi. Kilala mo pagka demonyo siya. Nung ako'y nasa Amerika, na naginip ako, ang espiritu ko ay nakipag-usap sa demonyo at nakipaghamok. Anong sabi ng demonyo sa akin? Parang babae, mga kapatid, na nabasted. Anong sinabi niya? Sabi niya, kahit saan ako pumupunta, pinahihirapan mo ko. Kaya pag ako'y nangangaral ng katotohanan, masakit sa demonyo yan. Kagabi, talagang binugbog ko. Bugbog sarado siya kagabi. Kaya nung ako'y naroon, bumalik na naman doon sa Amerika, mga kapatid, galit na galit siya. Sabi niya, bakit nangangaral ka pa ng mga bunga sa laman, mga sinasabi mo pa isa-isa, yung mga sakit ko, mga sundalo ko yan, bakit pinagpapatay mo? Sabi ko, tingnan mo, nakita ko na
nakita ko na yung baraha mo. Mabuti pang hindi ka nagsalita sapagkat hindi kita masyado makikita. Ngayon, alam ko na kung saan ka banda sasaktan. Talagang ang katotohanan pala, ang pansakit sa'yo, ang katotohanan ay talagang ating gagamitin upang itayo ang Panginoon. Alam nyo anong banta ng demonyo sa akin? Bago kami nagkahiwalay sa aking panaginip, mga kapatid, anong sinabi niya? Sabi niya, mag-ingat ka kahit saan ka pupunta. Hahabulin kita. Marami akong mga anak na nandoon pa. Ito, sinabi niya. Sinabi niya, marami akong mga anak na ginawa kong mga pastor, mga ministro. Naku! Gagamitin ko silang lahat! Sinabi pa niya, may mga anak daw siya sa media, gagamitin din niya. Mga secular na media, gagamitin din daw niya. May mga anak daw siya na nagpapakanak ng Diyos, gagamitin din daw niya. May mga pastor, may mga ministro pa na talaga daw kanya yun, pinapadala niya, gagamitin din niya laban sa akin. Ngunit anong sinabi ng Panginoon nung pinag-usapan ako ni Satanas na gano'n, medyo na-shock din ako ng konti. Gano'n? Ngunit sabi ng Panginoon sa aking likod, anak, huwag kang matakot sa Kanya, sapagkat ako ang nagpadala sa iyo, ako ang uuna sa iyo, at ako ang tutulong sa iyo, at ako ang gagapi sa lahat ng kaaway mo! Kaya kilalanin ninyo ang demonyo. Pagka ang number 1 kinakalaban ng inyong pastor na pinahiran ng langis mula sa Panginoon, na itinataas ang pangalang niyan, ipinakikilalang kanyang kaharian, at ipinakikilalang siyang hari ng mga hari, kilalanin ninyo ng kaharap ninyo ay demonyo, kahit ano pang ayos niya. Sinabi ng banal na kasulatan, even the messengers of Satan are camouflaging themselves as the servants of God. They are servants of righteousness, nangangaral din! Pero kinakalaban nila ang kalooban ng Diyos at ang mga mangangaral na galing sa Diyos, lalo na ang kanyang mga pinahiran ng langis. Hallelujah! At sinasabi ko sa mga sandali ito, kayong mga kampon ni Satanas na nagkukunwaring mga tupa at nagbabalat at naganyong tupa, naririto ang pinahiran ng langis, tatayo sa huling araw, kahit saan man kayo pupunta, na gumagapos at tumatali sa mga anak ng Diyos, hahabulin kayo ng kapangyarihan ng Panginoon at aagawin niyang lahat ang kanyang mga tupa mula sa inyong mga kamay. Walang maiiwan sa butil sa inyong mga kamay. Silang lahat ay ililigtas ng Panginoon Diyos sa huling araw na ito. Hallelujah! Ililigtas silang lahat ng Panginoon sa huling araw na ito. Biro ninyo, sinabi ng Panginoon, the Lord is my shepherd, I shall not want. That means He can provide for your abundance. And that's why I am preaching prosperity. But what do these messengers of Satan say? Prosperity, prosperity. Ayaw nila yung prosperity. Bakit? Ugali nga yan Anak nga Gusto ni Satanas manatili kayo sa karukan. Gusto ni Satanas manatili kayo sa kasalanan. Gusto niya manatili kayo sa karamdaman. Mayaman ba ang Diyos ninyo sa langit? Kung mayaman ang Diyos ninyo sa langit, at Ama ninyo siya, bakit galit kayo pagka ako'y nangungusap ng kanyang kayamanan? Ng prosperity manggagaling sa kanya. Bakit nagagalit ang iba? Nagkukunwari lang. Ngunit sa loob maninilayan. Paanong sinisila ng demonyo ang mga anak ng Diyos? Ipinapaniwala sa kanila na ang poverty ay kalooban ng Panginoon. Bakit? Because if you remain in poverty, the devil will be holding your neck every day until you die. Walang pagpapala. Sasabihin niya sa iyo, patay ang Diyos. Huwag ka maniwala. Tingnan mo kung buhay pa siya. Bakit hanggang ngayon dukha ka? Dukha ka sapagkat tinahawakan ka niya. Sabihin mo sa kanya, dukha ko sapagkat tinahawakan mo ngayon hanggang ngayon ang liig ko. Ngayon hindi na maaari yan. Ako naman ang hahawak sa liig mo. Huwag na kayong magpahawak sa liig sa demonyo. Siya naman ang sakalin ninyo at sabihin ninyo, patay kang bata ka. Hallelujah! Prosperity is the will of God, and the devil does not like it. Hallelujah! Anong ibig sabihin ng revival?
Ang ibig sabihin ng revival, ang patay bubuhayin. Pero ang demonyo nagre-revival din. Ang ibig sabihin ng revival ng demonyo, ang buhay papatayin. Paano papatayin ang buhay? Sinabi ni Jesus Christ, I came to give life, life more abundantly. Sabi ng demonyo, no! I came to kill, to destroy. Papatayin niya, mga kapatid, yung katotohanan. Papatayin niya, mga kapatid, yung mga salita ng Diyos. Ayan ang gawa ng demonyo. Babaligtarin niya. Pagka naniwala ka doon, revival of poverty. Revival of death. Tama nga. Father of revival. Tama. Hallelujah! Father of revival, and you are against prosperity? Who are you? I know who you are. You cannot hide from me. You are my enemy number one. My enemy number one is not a flesh. It's the devil himself. And he is using his children in the last days so that he can thwart the truth about the Word of God. But the servant of God is here, and I will stand before the enemies of the gospel and proclaim the righteousness of God among His people. Is Malachi 3:10 the will of God? Is Malachi 3:10 the will of God? What does Malachi 3:10 promises? It promises us prosperity that is overflowing. He said, try me now, herewith saith the Lord, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Ano yan? Prosperity, poverty. Ang pagbibigay ng tithes ang susi ng prosperity? Walang silid na kalalagyan? Sinong nangusap niyan? Anong sabi ng demonyo? Kasinungalingan yan. Kibuloy, tinaga mo na naman ako. Siya nga pala, bago kami nagkahiwalay ng demonyo sa aking panaginip, anong sinabi niya? Huwag mo na naman akong tagain doon. Alam ko, magkakakrusada ka na naman. Huwag mo akong tagain, masakit na yung laban ko. Bago kami nagkahiwalay, kinalabit ko muna. Sabi ko, kilala kita. Alam ko talagang ikaw ang demonyo. Sabi niya, alam ko, kilala mo ko, bakit mo sinabi yan? Bakit mo inimpasize yan? Sabi ko, dahil humiiyak ka, wala kang luha. Sabi ng demonyo, sasabihin mo na naman yan, nag-aartista lang ako, ibubunyag mo na naman ako. Sabi ko, ikaw ang pinakamalaking artista, kailangan bigyan ka ng Oscar Award. Pinakamalaking dramatista at artista ang demonyo. Kaya pagka umiiyak, walang luha. Hallelujah! Don't get fooled by the devil because we are now grounded in these words. The devil cannot deceive us anymore. What the Word of God says is true. I will reveal to the whole world what the promise of the Word of God brings to us. He said in Malachi 3:10, give all the tithes into the storehouse so that there may be meat in mine house, and try me now herewith, saith the Lord, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be
room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake. It was not me who said that. It's the Word of God. And if there is anything that the devil opposes, it's the Word of God. Tingnan ninyo nung naghamok yung ama mo at ang ama ko. Sinabi ng ama mo, kung ikaw ang anak ng Diyos, etong mga bato dahil gutom ka, gawin mong tinapay at kumain ka. Sabi ng ama ko, hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, demonyo, kundi sa bawat katagang nagmumula sa bibig ng Diyos. Anyone, listen to me, anyone who is against biblical and scriptural prosperity is of the devil. Taga na naman yun. Duguan ng demonyo ngayon. Hallelujah! Ito'y tagaan sa Espiritu. Nakipagtagaan ba yung ama ko? Sa ama mo? Matagal ng panahon. Sinabi ng ama mo, hindi pa sumurrender. Etong lahat ng karangyaan sa sanlibutan, nakikita mo yan, ang lahat ng mga ilaw, para kung tumayo doon sa bundok sa Vancouver at one night, and I saw the lights of Vancouver in that lofty mountain. Pagkatapos nakita ko, parang nandoon ako, parang ang demonyo, mga kapatid, ay nangungusay, bibigay kung lahat yan. Kung luluhod ka at magko-compromise ka sa lahat ng mensahe mo. Anong sinabi ng ama ko? Satanas, sabi niya. Ako lang ang iyong sambahin. Ang salita ko ang iyong sambahin. Hindi ka dapat sambahin. Ako ang dapat sambahin at ang aking mga salita. Mga anak ng Diyos, umalis kayo sa lahat ng offer ni Satanas sa buhay nyo. At humayo kayo dyan. Lumapit kayo sa Panginoon. At ang ino-offer niya, tunay na ginto. Ginto sa kanyang mga salita. Hallelujah, 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 hallelujah. The image of God here as a shepherd describes the care He extends to everyone, not only to David, but to everyone that are called His children. And it's common knowledge that a good shepherd's primary concern is to provide his sheep with all they need for their well-being. Since God is His shepherd, David and we the people of God knows that God watches over us and He supplies all our need. That's why he said, the Lord is my shepherd. I have everything I need. I have everything I need. Lahat ng kailangan ko, nasa sa akin. Kaya mahal na mahal kayo ng Diyos, sapagkat espiritual ang inuuna sa inyo. Walang nangangaral na ganito sa mga butil sa Diyos sa buong Pilipinas, kahit sa telebisyon, mga kapatid, at pinagpapala ang mga salitang ito sa inyong mga puso at sa inyong mga buhay. Now, we see here the confidence in God's goodness that are expressed in these words. He said, He lets me rest. In verse 2, He leads me, He gives me, He guides me. I shall lack nothing. I shall lack nothing. Anong sinasabi niya rito? He lets me rest. Pinagpapahinga ako ng Diyos. Pinangungunahan ako ng Diyos. Binibigyan ako ng Diyos. Ginaguide ako ng Diyos. Ginagabayan ako. Hindi ako magkukulang ng anumang magandang bagay. Ang ating Diyos ay Diyos ng biyaya. Kung ikaw ama ka, makinig ka. Ama ka ba? Yung mga anak mo ba nasa karukhaan? Mga mangangaral, makinig kayo sa akin na against sa prosperity. Pagka kayo, bumisita ako sa inyo, pagka nakita ko yung mga anak ninyo at nangangaral kayo, you are against prosperity. You are against the abundance that God will provide to His people. Nakabisita ko sa bahay nyo at nakita ko yung mga anak nyo, ang gaganda ng suot at nakasakay ng kotse, mag-ingat kayo sa akin. You are the greatest hypocrites in this world. Ang gaganda ng suot nyo, kailangan gutay-gutay sana yung damit mo ngayon.
Because you don't believe in prosperity. You don't believe that God can provide. You don't believe that God can give you what you need. Why are you preaching? Aha. Ang demonyo, ang isang ugali pa niya, mainggitin siya. Naiinggit siya sa mga anak ng Diyos. Bakit ang demonyo humarap sa Diyos at sinabi niya? Nandun si Job. Sabi ng Panginoon, alam ko, naiinggit ka sa Kanya. Naku, yan ay naglilingkod lang dahil binigyan mo. Anong binigyan ng Panginoon? Ang demonyo ang nagsabi kung ano ang binigay ng Panginoon kay Job. Ano? Maraming bakahan, maraming tupahan, maraming ari-arian, magandang bahay, maraming anak. Sino nagbigay noon? Laksan nyo. Sino nagbigay noon? Ang Panginoon natin. Mapagbigay ba siya? Nung siya ay hinamon at sinubukan, sinabi ng Panginoon, sige, subukan mo. Akala mo, hypocrite si Job na tulad mo. Pumunta. Anong dala ni demonyo? Anong dala niya? Nung siya ay dumating sa buhay ni Job, anong dala niya? Kasiraan, poverty, dahil si Job na mobre. Ang tupa, patay lahat. Ang baka, patay lahat. Ang anak, patay lahat. Si Job nagkasakit. Ang asawa, umalis. At sinumpa si Job. Kanino yon? Saan galing yon? Sinong pumasok at gumawa ng lahat ng yon? Yun ang poverty. You really are your father's son. Because you have one spirit. Tingnan nyo, pumasa si Job. Nung pumasa si Job, ano muli ang ibinalik ng Diyos sa kanya? Abundance, prosperity. Doble pa ang ibinalik sa kanya. Galing sa Diyos, hindi galing sa demonyo, galing sa Diyos! Hallelujah, hallelujah. Itong pangangaral ko namang ito, hindi na naman ito sa may motibo na nangangaral, ang motibo nila ay financial lamang. Maraming nangangaral ngayon, ang motibo nila financial at sinasakyan nila ang mensahe ng prosperity. Sumasakay sila sa mensahe ko, gumaya-gaya rin na prosperity, prosperity! Pero compromiser, pero mga sinungaling, hindi ito para sa inyo. Ang prosperity ito ay para sa mga tunay na anak ng Diyos lamang. Hallelujah. Hallelujah. The Bible here tells us that He is a God who strengthens the fearful. Huwag kayong matakot, mga anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos ninyo ay makapangyarihan sa lahat. Anong sinabi ng Panginoon sa akin? Do not fear. Huwag kang matakot sa Kanya, anak, sapagkat ako nagpadala sa iyo. At ako ang uuna sa daan mo. Alalahanin mo kung saan kita kinuha na mula pa nung balit ka at wala ka pang lakas. Pinalakas kita. Ako ang nagpalakas sa iyo. Ako ang nagpalakad sa iyo. Ako ang gumagabay sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Talagang napagkaganda ng mga sulat ni Psalmista David dito, mga kapatid. He affirmed this trust in the Lord. It seems like he has had a difficult experience through which the Lord had helped him. He was undergoing some difficulties when Saul, the king, was after him. Thus his confidence was a result of his personal knowledge of God's work in his life. So now he could say boldly that the Lord is the light and He is His salvation. The Lord is my light, David said, and my salvation, whom shall I fear? Kanta yung awit na yon, palagi natin inawit. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Demonyo, hindi na kita katatakutan ngayon. Mga anak ng Diyos sa butil na pananampalataya, huwag na kayong matakot sa demonyo. Katakutan natin isa lamang, sino siya? Ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! 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 Si David, mga kapatid, kung minsan natutulog siya, may mga kalaban siya, hindi na siya natatakot. Alam niya, ang Diyos, ang kanyang
protection at ang kanyang shield sa mga panahong yun. Kahit sinabi niya, even though I will be surrounded by a whole army, I would still trust in God. Thousands shall fall on my left and on my right, but fear shall not strike my heart because I have my confidence and trust in the Lord. Kung may takot kayo sa puso nyo, makamundo at makademonyong takot, aalisin ng Diyos ang takot na yan. May takot kayo sa bukas kung anong mangyayari. Mga kapatid, huwag na ninyong isipin ang bukas, ibigay ninyo sa Kanya. Ibigay ninyo ang takot ninyo sa ating buhay na Diyos. Natatakot kayo sa financial nyo kung baka di kayo makabayad sa mga utang nyo. Ibigay ninyo ang takot nyo sa Kanya. Lumuhod kayo sa kwarto nyo. Panginoon, binibigay ko po sa inyo ang aking pagkatakot. Woo! Hallelujah! That's why David said, I would rather live in the Lord's house forever, all the days of my life. Though he be engaged in other things, and though there may be other objects of interest in the world, David said, my highest desire was to live in the Lord's house. Napakasarap tumira sa bahay ng Diyos. Sinong gustong tumira sa bahay ng Diyos? Dadalhin tayo sa langit ng Panginoon. Gusto niyo tumira doon? Lahat ng pupunta roon ay mga anak ng Diyos. Alam niyo, pagpunta natin sa langit, masisyak yung hindi sanay sa prosperity. Kaya itong mga ngaral na itong bulaan, hindi dadalhin sa langit yan. Baka gugulong-gulong doon yan at madidismaya yan. Bakit? Biro nyo, ang langit, ang daan sa langit, made of pure gold. Ang mga mansyon doon, made of precious stones. Kayong mga ngaral ng poverty, bye-bye. Bye-bye. I will never see you in heaven. If I see your face in heaven, I will throw you down and I will say, ah. Hallelujah! Hallelujah! Mabuti ba ang Panginoon? Isang malakas na clap offering. Praise the Lord! The Lord wants to give everything that you need. The Lord is my shepherd, I shall not want. He will shelter me. He will keep me in His temple, and He makes me secure on a high rock. I would rather be the companion of the Lord forever. I will dwell in the house of the Lord forever, because there I will feel the assurance of God's protection. I will never go out of the bulwarks of God. I will never go out of its temple and its walls, because I know my salvation is in it, and my protection and refuge is the Lord that is in His house. I would rather live in the house of the Lord forever. Huwag kayong aalis sa templo ng Diyos. Paano kayo mananatili sa bahay ng Diyos kung kayo ay mananatiling sumusunod sa Kanya? He said, I will abide in you if you will abide in my words. And the love of God, the love of God will abide in you. Mananatili kayo sa Kanya kung mananatili kayong sumusunod sa Kanyang mga banal na salita. Hallelujah! Nanalangin si David, kahit dito sa Salmo, na kanyang sinulat sa Psalms 27:7-14, sinabi niya rito sa verse 1:6 natin binasa kanina, he expresses concern and praise for the Lord blessings in verses 7-14 in Psalms 27. Tingnan nga natin yung Psalms 27, 7-14 mga kapatid, kung ano ang sinasabi ni David dito. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me, and answer me. When thou saidst, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, will I seek. Hide not thy face far from me. Put not thy servant away in anger. Thou hast been my help. Leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. When my father and mother forsake me, then the Lord will take me up. Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. Deliver me not over unto the will of mine enemies, for false witnesses are arisen up against me, and such as breathe out cruelty.
I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah! May confidence si David. Sinabi niya, my God will hear me. Pakikinggan ako ng Diyos. Lahat ay magsasabing, pakikinggan ako ng Diyos. He will answer me. Hear, O Lord, when I cry with my voice. And answer me. Teach me. Turuan mo ako. Makinig ka sa akin. Sagutin mo ako. Turuan mo ako. Pangunahan mo ako. Huwag mo akong pababayaan sa kamay ng aking mga kaaway. Ang conclusion ng exhortation na ito ay ang pananalig sa Panginoon. Manalig ka sa Panginoon at hindi kanya pababayaan. Anak ng Diyos, manalig ka, hindi kanya pababayaan. Pagod na ba kayo? Hindi pa ako nangangalahati. Hallelujah! Hallelujah! David was confident because he said, the Lord will not abandon me. I know that I will see the Lord's goodness in this present life. Ang iba naghihintay sa Panginoon na dumating siya, na pumunta sila ng langit upang makita ang isang buhay na masagana. Hindi na kayo kailangang pumunta muna sa langit para makita nyo yon. O kaya maghintay, Panginoon, sa langit ko na siguro makikita ang mga bagay na ito. Dito pa, kung mananalig ka tulad ni David, pakikitaan ka na ng Diyos ng kanyang kabutihan araw-araw. Hallelujah! Hallelujah! Tumawa nga kayo. Ayan, tawang Panginoon yan. Alam niyo yung tawang Panginoon? Masaya, no? Tawang demonyo. Doble na yon, doble kara na yon. Tawa yon, dala iyak. Iyak demonyo, tawang demonyo. Ganyan kung nakita sa panaginip ang demonyo, tumatawa, umiiyak na pala siya. Bugbog sarado na naman ngayon ang demonyo, mga kapatid. Kaya kung may kinagagalitan dito sa Pilipinas ang demonyo, walang iba kundi ang mga ngaral na ito. He is the God who gives salvation. Do you believe that? Do you believe that He is the God who gives salvation? Mahal kayo. Purong-puro na binigay sa inyo. Package deal. Financial, material, physical, spiritual. Biro nyo, pinahayag sa inyo ang kaligtasan sa kalagitnaan ng napakaraming nangangaral ng mga bulaan na nakakalito sa mga anak ng Diyos na hindi pa marunong kumilala sa kanyang katotohanan. Sa kalagitnaan nila, mga kapatid, pinadala sa inyo ang isang mangangaral na pinahiran upang ipangaral sa inyong katotohanan at upang mabuksan ang inyong mga mata sa pananampalataya na makilala ang katotohanan. Mahal kayo ng Panginoon. The Lord really, really loves you. Biro nyo, naunawaan na ninyo ngayon ang mga bagay na yan, na noon nalilito kayo. Akala ninyo noon ang Diyos tao lang. Hallelujah. Sinabi sa inyo, nalinlang pa kayo, sinabi sa inyo, ang tao ay hindi maaring maging Diyos. Tama nga naman, kalahati lang yun eh. Pero yung kalahati hindi sinabi. Ano yung kalahati hindi sinabi? Ang Diyos ay maaring maging tao. Is it biblical? Yes, John 1:1. Paano niyong maiiwasan ang John 1:1 in judgment? When the Lord asks you, bakit sinabi mo, ako ay tao lang? Bakit di mo sinabing katotohanan? Sasabihin mo, saan yan, Panginoon? Sapagkat narinig ko po sa mga nangangaral sa amin na wala yan. Hindi po totoo yan. Babasahin sa iyo ng Panginoon. Sabi niya, John 1:1, paano mo maiwasan yan? John 1:14, paano mo maiwasan yan? Sige, tingnan natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was... Sinong word dito? Okay. Sinong Diyos? Si Yahweh. Okay nga, alisin natin yung word, lagyan natin ng pangalan. Alisin natin yung God, lagyan natin pangalan. Yahweh ang God at saka
Jesus Christ ang Word. In the beginning was Jesus Christ. And Jesus Christ was with Yahweh. And Jesus Christ was Yahweh. And Jesus Christ was Yahweh. Hallelujah. Paano nagka-separate yan? John 1:14, and Jesus Christ, who was Yahweh, was made flesh. Oh, ang Diyos pala ay maaaring maging tao. Halina kayo sa kaharian ni Jesus Christ at tuturuan kayo ng katotohanan. Umalis kayo sa maling paniniwala, mga anak ng Diyos. Ang sincerity ninyo, huwag ninyong sayangin. Masasayang lamang yan. Umalis na kayo sa bulaang paniniwala at pananampalataya at bumalik kayo sa katotohanan. Kung bilyon-bilyon ang mga taong hindi papasa sa Exodus 20, milyon-milyon naman sa Pilipinas ang hindi papasa sa John 1:1 and John 1:14. Sino yon? Ang mga naniniwalang si Kristo ay tao lamang. Naku, pagdating ninyo riyan, hindi na kayo lalagpas pa riyan. Hindi kayo pupunta sa Acts of the Apostles. Diyan pa, bagsakan na kayo. Sapagkat hindi ninyo masasagot yan. Ngayon, kayo'y nananalig lamang sa tao. Manalig kayo sa Diyos. Lumuhod kayo sa kwarto nyo. Kayo'y tumawag sa Kanya. Panginoon, ipahayag mo po sa akin ang iyong kaligtasan. I am tired of hearing men explain to me about the truth. I want to know the truth from you. Reveal it to me. Go into the closet. Go into your own closet. Go into the privacy of your own room and then talk to God and Him alone and say, Lord, reveal to me the truth. And while you are praying, please ask the Lord about me. Praise the Lord, praise the Lord. Habang ikaw ay sinserong nananalangin sa Panginoon na humihingi ng kaligtasan, pakitanong muna nga kung sino ako. Para hindi ka malito. Praise the Lord. Anong gagawin ng Panginoon sa iyo? Ipahahayag niya sa iyo ang katotohanan sa buhay mo. Anak ng Diyos, ngayon pa, bumalik ka na sa katotohanan. Panginoon, sa huling araw, tayo'y tatayo sa Kanyang harapan at ang mga librong ito, mga kapatid, ay bubuksan and the books will be opened. And when the John will be opened, many millions in the Philippines will stand before Him and they will answer to God what they have thought about Him. What will they answer Him in the last days? Will they be able to pass John 1:1 and John 1:14? Right now, hanggang dito pa lang, hindi pa judgment, hindi na makapasa yan. Huwag kayong manghahawak sa mga bagay na hindi papasa, sa mga aral, sa mga turo, sa mga doktrina na hindi papasa. Huwag ninyong panghawakan yan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Marami ang magsasabi, pero Panginoon, ang lalaki po ng ginawa namin doon. Alam mo, Panginoon, kahit wala ng panggatas yung anak ko, Panginoon, nagbibigay po ako, Panginoon. Sabi ng Panginoon, sumunod ka ba sa John 1:1, John 1:14? Pero Panginoon, kasama po ako nagtayo ng naglalaki ang katedral, Panginoon. Sumunod ka ba sa John 1:1 and John 1:14? Kinikilala mo ba ako na Diyos na nagkatawang tao? Pero Panginoon, faithful po ako masyado, Panginoon. Sinunod mo ba ang John 1:1 and John 1:14 na sinabing doon ako'y nagkatawang tao? Hindi mo masagot dahil ang turo sa iyo mali. Sasabihin ng Panginoon, di ba sinabi ko na sa inyo, marami sa araw na ito ang magsasabing, ganitong ginawa ko, malaki ang ginawa ko, ganun na ginawa ko. Anong sasabihin ko? Sumayo kayo, hindi ko kayo tulala, mga manggagawa ng kabulaanan. Hallelujah! Hallelujah! Tatayo ka ba kung
kung ikaw ay hindi mangangaral ng katotohanan and you advocated something that is not true and you say poverty is of God and it's the will of God and you went against Malachi chapter 3 verse 10, which is the prosperity of God that is overflowing, that comes from Him. When you stand before God, how can you answer Malachi 3:10 when you are against it? Tatanungin ka ng Panginoon, anong sasabihin mo? Pero Panginoon, alam mo naman Panginoon, I am the Father of revival, Panginoon. Isang ganun ko lang sa Amerikana ko, tombahan, Panginoon. Pero naniniwala ka sa prosperity, sa Malachi 3:10, nabibigay ko ng pagpapalang, wala nang silid na kalagyan. Pero Panginoon, ang lakas ko pong mag-speak in tongues, Panginoon. Tatayo ka ba? Marami po akong ginawa, Panginoon. Madalaginin ako. Naubos na nga luha ko sa kadadalangin, Panginoon. Naniniwala ka ba? Isa bang Diyos na pinaniniwalaan mo? Hindi po, Panginoon, 3! Saan mo mababasa yan? Biro mo? Ama ng revival, 3 ang paniniwala sa Diyos. Paano kang naging ama ng revival? Baka ama ng kasinungalingan, hindi ama ng revival. Sasabihin mo, 3 ang Diyos. 3 separate. Sabi ng Diyos sa'yo, basahin mo yung 3 separate. Hindi pa nga judgment to, dito pa lang, tinatanong ko na, hindi na kayo makasagot. Kung meron kayong may pakita sa akin, dalhin nyo. Ipakikita ko sa inyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Itong turo ko, ito, pakinggan nyo. Galing to kay Jesus Christ, Doctrine of Jesus Christ. Etong turong ito, eto, biblical to, tatayo ito. I and my Father are one. Kayo namang mga oneness, huwag kayong matuwa, hindi sa inyo yan. Ninakaw lang ninyo yan. Pagkatapos nilagay sa bahay nyo, nilagyan ninyo ng ibang pangalan, Pentecostal, nilagay nyo yung ibang pangalan, tapos ninakaw nyo, nilagay nyo Acts 2:38, nilagay nyo John 3:5, nilagay ninyo mga kapatid ang John 10:30, at sinabi nyo, ang hindi papasok sa bahay na ito, hindi maliligtas. Pagbasa ko sa bahay, hindi si Jesus Christ na nakasulat. Iba! Anong gagawin ng Panginoon? Tatanggalin niya ang Acts 2:38? Kanya yan eh! Kukunin niya John 3:5, kukunin niya John 10:30, ilalagay at ibabalik niya sa kanyang kaharian, sa kanyang mga salita, at gigibay ng bahay mo. Hindi yan ang bahay ng kaligtasan! Hindi nyo mababasa yung pangalan ng denominasyon nyo, siyang pintuan ng kaligtasan. Mababasa ko sa inyo sa banal na kasulatan. Si Jesucristo ang nagsabi, I am the door, he that entereth into me shall be saved. Dito tayo pumasok sa Kanya, mga kapatid at mga kaibigan. Hallelujah! Holy Three, hindi nyo mababasa yan. Wala kayong mababasa ngayon. Holy Trinity, wala rin. Wala po yan, hindi mababasa. Pagka pinabasa ng Panginoon sa inyo yan, ngayon pa, basahin na ninyo kung makikita ninyo. Kung di kayo makakatayo at di nyo mahawakan, iwan nyo. Hindi gawa ng Diyos yan, gawa lamang ng tao. Sino ang susunod sa katotohanan? Ano ang mananatili? Ang mananatili ay yung mananatili sa doktrina o turo ni Kristo. Anong sinabi ng 2 John chapter 1? He that abideth in the doctrine of Christ hath both the Father and the Son. Abideth in the doctrine of Christ. Walang Trinity, walang oneness. Doctrine of Christ. Balik tayo ngayon sa mga salita ng ating Panginoon. Bumalik tayo dito, mga kaibigan at mga kapatid. Salvation ang dala ng Panginoon sa inyo. At mabait ang Panginoon sa atin. Amen? Napakabait ng Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. These are only affirmations of our faith in our great and mighty God that I am exalting tonight. Hallelujah. And I would like for all of the attention to be focused on Him. Jesus Christ is the King. He is the Lord. He's the name above every name. And His words should reign supreme in our hearts. Sundin natin, pangawakan natin ang mga salita. Tatayo tayo. Pagka kayong mga Jesus Christ members tumayo sa judgment isang araw, tatalungin kayo sa itinuro sa inyo.
Sabi ng Panginoon, isa lang itatanong sa iyo, sumunod ka ba? Sapagkat sa iba, sasabihin niya, hindi lahat ng nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok, yung sumusunod lang. Tatanungin ka ng Panginoon, sumunod ka ba? Sinong pastor mo? Pastor Kibuloy. Ano ka? Butil, Jesus Christ. Member ako ng kaharian mo. Sumunod ka ba? Panginoon, yan po ang subject namin, araw at gabi. Ang pagsusunod, Panginoon. Sumunod ka ba? Naging mabait ka ba? Oh, Panginoon! Pero kung Jesus Christ member ka, hindi ka naman sumusunod, anong sasabihin mo? Panginoon, tinuro po ni Pastor Kibuloy yan, araw at gabi. Sumunod ka ba? Panginoon, nandoon po ko sa Bible study. Sumunod ka ba? Panginoon, ako po'y nakikinig. Sumunod ka ba? Naku, nakita, hindi rin pala sumunod. Huwag mong ipagkaila ang iyong pananampalataya. Sumunod ka, gawin mo ang inuutos ng Panginoon. Narito ang kanyang sinugo upang kayo ay gabayan papunta sa Kanya. Kaya dito isa lang ang sikat eh. Si Jesus Christ lang. Markahan ninyo ng X ang ministro ditong sumisikat. Walang sikat dito, Jesus Christ lang. Walang hari dito, si Jesus Christ lang. Walang matutupad ditong kagustuhan, si Jesus Christ lamang. Walang tataas pa sa Kanya. Walang hihigit pa sa Kanya. He is the name above every name. Why am I so particular about the name of the Lord Jesus Christ? Is it biblical? Yes. Acts 4:12 says, there is no other name given under heaven whereby we must be saved. But that name is that name, the name above every name, Philippians 2:9. That's why God gave him a name which is above every name, that at the name of Jesus Christ, every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. Kung pangalan ang pinag-uusapan, yan ang pangalang makapagliligtas. Huwag na kayong kumilala sa iba pang pangalan. Mga anak ng Diyos, dumating ang panahon na tayo'y magkaisa sa kaligtasan yan. Tatayo tayo sa judgment isang araw. The books will be opened. Genesis to Revelation. Pasado tayong lahat. Sumusunod. Naroon ang turo sa lahat ng mga salita ng Diyos. We'll be happy to face Him. Nothing is hidden from us. I have revealed to you the whole oracles of God, all the doctrines and all the teachings of the Lord Jesus Christ and His apostles. I have revealed them to you from my own heart and from my own teaching that I received from Him. I have not hidden one thing from you. Tatayo kayo, may tapang sa harap ng Diyos at may kagalakan. Panginoon, sabi ng Panginoon, anak, pumasok ka sa kaharian na inihanda sa iyo. Pasado ka. Sinunod mo lahat ang sinabi ko sa iyo. Kaya kayong lahat na nanonood at nakikinig ngayon sa mga oras na ito, halina kayo sa paglilingkod sa kaharian ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, si Jesus Christ. Ang kanyang mga salita ang ating susundin. Itabi natin ang mga man-made bylaws. Vain you worship me because you set aside the commandments of God and you hold on to the tradition of men. Tinabi ang mga utos ng Diyos, ang utos ng tao ngayon, ang kanilang pinanghahawakan. Bylaw. Naku, ang bylaw ninyo, pagka yan ay labag sa utos ng Diyos, itabi ninyo yan. Ang utos ng Diyos ang dapat pagkaisahan natin. Lahat ng mga anak ng Diyos, itabi ang mga aral, itabi ang mga turo na hindi naaayon sa banal na kasulatan, na hindi tatayo. Lahat ng rituals at religious practices ninyo, itatanong ng Panginoon yan, kung yan ba ay nandiyan. Meron bang kaugnayan yan? Masakit ang katotohanan, pero ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Pagkat tumayo kayo sa judgment, nasa tabi ako na Jesus Christ, titingnan ko kayo. Sinabi ng Panginoon, tatanong sa inyo yan, ito ba'y tinuro sa iyo? Hindi ka magkakaila sapagkat nakarecord lahat yan. Pwedeng i-video ng Panginoon lahat, tapos pakita sa iyo. Huwag kang magsinungaling, nandoon ka sa UP Auditorium. Nasa UP Theater ka. Anong pinangaral ni Pastor Kibuloy? Sasabihin, i-replay pa sa iyo yan. Kaya, nakinig ka ba? Nakinig Panginoon. Sinunod mo? Hindi po. Sasabihin ko sa iyo, hindi mo ko matuturo. Pastor, alam mo pala yan, bakit di mo tinuro? Bakit duwag ka, Pastor?
Bakit? May iba ka ng consideration, pastora. Bakit nag-compromise ka? Natatakot ka pala, pastora. Hindi nyo masasabi sa akin yun sa Judgment Day. Ako ang magtuturo sa inyo. Tinuro ko sa iyo yan. Nandoon ka. Tingnan mo yung mukha mo. Nandito, nakapokus ka pa. Ba't di mo sinunod? Kasalanan mo na yun. So, ligtas na ang kaluluwa ko sa kaluluwa mo. Ngayon, nasa sa iyo na kung tanggapin mo o hindi. It's up to you to take it or to leave it. I have done my part. I have done my responsibility. I've done it with love. Because the Lord loves you. He wants you to have the gospel of truth. And He wants you to be saved from the damnation to come. And He wants you to come to Him with a heart that is searching for the truth. Open your hearts tonight and open it wide so that it can receive oracles of the truth that comes from the Lord. Anak ng Diyos, pagbulay-bulayin mo at isipin mo, lahat ng covenant partners sa buong Pilipinas, hawakan ninyo yung mga TV set. Bibigyan ka ng kaligtasan ng Panginoon, anak ng Diyos. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Matagal ka nang tinatawag ng Panginoon. Iwan mo kung anong ginagawa mo. Nananalangin ako, hawakan mo ang TV mo at ikaw ay pagpapalain ng buhay na Diyos. Kaligtasan ang uunahin niya sa iyo ng iyong kaluluwa. Pagkatapos ang material at physical mong pangangailangan, pagkagalingin ka niya at ang lahat ng mga pangangailangan mo, sabihin mo sa Kanya sa mga sandaling ito. Ang dalangin mo at ang dalangin ko magkakaisa. If we agree together here on earth, anything, our Father in heaven will do it for you. In Jesus' name, it is done right now. In Jesus' name, amen and amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.